are blessed and highly favored. Come and let us worship the Lord. Amen? Hallelujah! Sige po, awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Come, let us worship the King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. Amen. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Yes! Faithful through every storm, you'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Everybody! A hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. Awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted
above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. You conquer the grave, you free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake in the light. Oh Jesus, so sacred, the name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. You have been great. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the greater things, Lord God, that you have done in our lives. And Lord, we just want to worship you, Lord. We just want, Lord, to praise your name. Hallelujah. Lord, you are our firm foundation, oh God. You are the chief cornerstone, Lord God. Hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah, Jesus. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and feel me in your love and lead me in your love to those around me. Worthy of every song. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus.
say you are worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open my eyes and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will be my life upon your word. It is a firm foundation. Yes, Jesus. Wala ka pong katulad, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos, sa iyong kabutihan. You are our firm foundation.
patuloy po namin pinangahawakan, Panginoon. At tanging Ikaw lamang, O Diyos. Lord, nang siyang nakapagbibigay sa amin, Panginoon, ng tunay na kaligayahan, Lord God. Ganap, Panginoon, at kasiyasiyang buhay, O Diyos. Sapagkat Ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na nagmahal sa amin. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Pwede po ba kantahin natin minsan pa? Hallelujah, Hallelujah, Thank you, Lord. You are worthy of our praise, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord, ayahan niyo pong mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga isip, Lord God. Lord, na maging handa kami, Panginoon, tanggapin ang iyong mayamang biyaya, Panginoon, sa aming buhay. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, luwalhati. In Jesus' name. Everybody say Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo.
Okay. Hello, Lolo, my test. Okay. Isa pong mapagpalang araw po ng linggo sa bawat isa. Pwede ba natin palakpakan ang Diyos na hindi nagsasawang magmahal? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakaganda po ng awitin kanina. Sabi niyan, I will build my life upon the love of God and it's a full conclusion. Truly indeed, isa sa magandang dapat po natin matutunan sa buhay natin yung pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? At bagamat natapos na po yung February, this would be the final message of the Lord upon His love to us. Alam mo po ba na ikaw'y nilikha para ibigin? Amen. We are created by God to be loved. Ito po ay isang magandang katotohanan dapat natin paniwalaan na sabi nga ng salita ng Diyos, we are created to be loved. Amen po ba? Kaya kung sa tingin mo ay walang nagmamahal sa iyo, kung sa tingin mo ay parang napakabigat ng buhay, kinakailangan natin tignan ito sa perspektibo na mayroong isang nagmamahal sa atin. At ito nga ay pagmamahal na hindi natin napansin at hindi natin nakilala noon pa man sapagkat iba yung pagmamahal na minulat sa atin ng mundong ito. So, sa umagang ito, hayaan niyo po na ipahayag ko po sa inyo ang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Ang teksto po natin sa umagang ito ay nasa Roma 8:35, 38 hanggang 39. So wala po dyan. Nandiyan po ba? Okay, hayaan nyo muna pong basahin ko po ito. Mamaya-maya siguro darating yung PowerPoint natin. Sabi po dito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sa pasimula pa lamang po ng salita ng Diyos para sa atin, sino ba ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kaguluhan kaya, kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Sabi sa verse 37 at 38, sabi sa 38, hindi may sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Verse 39, ang kataasan o kailaliman o alinman nila lang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Kami nagpapasalamat sa iyo, ang Diyos, sapagkat inibig mo na sa araw na ito kami magising pa. Kami nagpapasalamat sa ating buhay dahil ito'y inibig mo. Hindi po ito, Panginoon, pinagpasyahan namin kung hindi inibig mong gisingin kami, maging ang araw na ito ay dumating po sa amin. Kaya hayaan mo na katulad ng pagdating ng buhay nito, Lord, iparating mo sa amin ang mensahe ng iyong pag-ibig. Maraming salamat. Punuan mo kami ng kagalakan. Alisin mo sa aming puso, Panginoon, ang lahat ng mga pandaraya ng kaaway, ang lahat, Panginoon, ng kaisipan, at patuloy punuan mo kami ng kagalakan, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po, Diyos, ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. You are created, I am created to be loved. Nilikha tayong para mahalin.
Ito yung pagmamahal na gusto ng Panginoon na malaman natin. Ito yung buhay. Tinuro ng mundo na tayo merong love life. Tama po ba? Love life. But the reality is, we can never found the love life separate to God. Hindi po natin masusumpungan itong pag-ibig o ang buhay ng pag-ibig maliban na ang Diyos ay makilala natin, maliban na ang Diyos ay sumasa atin. Now remember this, sabi ng salita ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin. Marami na po sa mundong ito ang merong batas na divorce. Ibig sabihin, paghihiwalay. Walang ibang itinuturo ang mundo kundi ang paghihiwalay, pinaghihiwalay. Samantalang ang turo ng salita ng Diyos, maging ang Panginoon mismo ang nagsasabing, walang makapaghihiwalay. Ang ibig sabihin, this is something that we really need to learn. Dapat natin matutunan. Hindi ibig sabihin, bata ka, matanda ka, lalaki man o babae, bata pa ako eh. Matanda na ako eh. Ba? Ito yung kinakailangan natin matutunan sa ating buhay. At ito yung kadalasang hindi kadalasang binibigyang pansin ng tao. Nakakalungkot, no? Maraming Kristiyano pero ang paglakad nila ay patungkol sa pagmamahal ng tao sa kanila. Maraming tao o maraming Kristiyano ang lumalakad nakadepende sa pagmamahal ng tao. Pero ito ang kinakailangan nating matutunan at kung bakit ito ang kapahayagan ng salita ng Diyos sa atin, sapagat nais ang Panginoon na malaman natin na ang pag-ibig niya na ibinigay sa atin. Kailan niya ibinigay yung pag-ibig niya sa atin? Sabi ng Roma 5:8, nang tayo'y patay pa, nang tayo ay wala pang relasyon sa Diyos, minahal niya na tayo. And this is something we need to focus, this is something we must learn. Sama-sama nating panghawakan to, sama-sama nating matutunan to, sama-sama tayong lumago sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat nakakatiyak kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos, mararanasan mo yung kanyang pagmamahal. Mararanasan natin yung kanyang pag-ibig na hindi nagbabago. Ano ba yung pag-ibig niya hindi nagbabago? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Kung minahal niya tayo noong wala pa tayong relasyon sa Diyos, bakit hindi niya tayo minamahal ngayon? Di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Lord, totoo ba? Mahal mo ba ako talaga? Lord, totoo ba? Mahal mo ba ako talaga? Bakit ganito? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung pamilya ko? Bakit ganito kami? Amen? Now, sa umagang ito matututunan natin, merong tatlong dapat natin matutunan patungkol sa pag-ibig na ito. Now, remember this. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, unang 1, 4:19. Basahin ko po sa inyo. Tayo'y umiibig. So sinabi ito ni Apostol Juan, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig. Hindi tayo nagmamahal sa Diyos dahil tayo ang unang umibig sa Diyos. Amen? So sabi doon, we love Him because He loved us first. At alam mo ba, tayo yung first love ni Lord. Alam mo ba, first love ka ni Lord? Di ba naalala niyo po nung kayo bata pa, tinatanong pa, di ba? Naalala ko pa yung may mga auto, ano ba yun? Ano ba yun? Pastoran yung nililista, yung slam book. Nakabutan niyo yung slam book? O kasi ngayon Facebook na, hindi na slam book, di ba? Ang maganda sa slam book dati nakalagay, di ba? Inaantay mo, sino yung crush,
Sino yung first love? Ada? Minsan binibigay description. Who is your first love? At tapos bibigay mo, di ba? Pero dito malinaw, sinasabi sa salita ng Diyos, tayo ang first love ni Lord. Minahal tayo ng Panginoon. Whether you believe it or not, we can, yes, it's okay not to believe na hindi ka mahal ng Diyos. But we can never deny that God loves us. Amen po ba? Hindi mo pwedeng itangging mahal ka ng Diyos. Hindi mo pwedeng pasinungalingang minamahal ka ng Diyos. Can we say that amen? The God is far greater than all, give His love to save us. Ibinigay niya yung kanyang pagmamahal, hindi lang para tayo yung masunod, kung hindi para iligtas tayo. His love saved. Ang kanyang pagmamahal ay naghahatid ng pagliligtas. Kaya nga, ibinigay niya yung kanyang sariling anak. Sabi nga, love is giving. Sabi natin, love is giving. And giving is love. So, hindi po pwedeng mawala yung pagmamahal nang wala yung pagbibigay. At hindi pwedeng mawala yung pagbibigay nang wala yung pagmamahal. Hindi pwedeng umabsent yung love at present yung giving. Hindi pwedeng umabsent yung giving at wala yung love. At ito yung kung paano tayo minahal ng Diyos. You simply cannot give what you don't have. Bakit nga ba hirap ang taong magmahal? Ano ba isa sa mga utos ng Panginoong Yesus, di ba? Nung lumang tipan ng utos ng Diyos, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Amen? Nung dumating si Kristo, ang sabi niya, dalawa na lang yung utos. Una, mahalin mo ang Diyos so hindi na wala yung mahalin mo. Pangalawa, mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Now, lalo pa po ito pinaiting ng Panginoon bago siya mamatay, ang sabi niya, hindi lang yung kapwa mo, mahalin mo, maging yung, alin? Kaaway mo. Now, ang tanong, nagsinungaling ba si Jesus doon? Hindi, di ba? Bakit niya sinabi? Sasabihin ba ni Jesus na mahalin mo yung kaaway mo kung alam niyang hindi mo kayang magmahal sa kaaway mo? Pwede ba sabihin ni Jesus, o sige, lumikha ka ng bagong dagat, lumikha ka ng bagong bituin. Dahil hindi natin kaya, hindi ito ibibigay ng Diyos. Pero dahil kaya natin, alam ng Diyos, kaya natin. Ngunit hindi natin kaya ito kung wala ang Diyos. Amen po ba? Ulitin ko, hindi natin kaya ito kung wala ang Diyos. Bakit nga bang hirap magpatawad? Bakit nga bang hirap magmahal sa kapwa? The answer is, because there is no God in our life. Wala ang Diyos. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 8, di ba? Natandaan niyo yung versikulo natin? God is love. Sino ba minahal ni Jesus nung siya nagkatawang tao? Yung mga taong kinamumuhian ng sanlibutan. Yung mga taong hindi pinahalagahan ng sanlibutan. My dear brothers and sisters, pinakita ni Jesus kung gaano na lang ang kadakilang pag-ibig niya. Amen po ba? So, sabi nga, para magmahal tayo ng tunay, para magmahal tayo ng ganap, yung pagmamahal ng Diyos ay dapat nasa atin. Amen po ba? Amen. So, sabi nga, the principle of the Bible is, you must have it first. Sabihin natin, have it first. Kinakailangan, meron ka muna nito bago ka makapagbigay. You cannot give what you don't have. Hindi mo pwedeng ibigay ang wala ka because you don't have. But because the Word of God tells us that we have the love of God, dahil meron tayong pag-ibig ng Diyos, kaya tayo nakapagmamahal. Amen po ba? Amen po ba? Now, remember this. Sabi ni Jesus sa John 13, verse 34. John 13, verse 34, Jesus said,
Hello? Meron? Ano sabi? A new commandment I give to you, that you love one another. Now, a new commandment. Bago. Sabihin natin bago. Now, remember, hindi niya po pinalitan yan. Ang sabi ni Jesus, a new commandment that I have given to you, that you love one at a time. Hindi po sinabing one at a time. Sinabi, one another. Malayo po yung salitang one at a time sa one another. Amen? Sabi doon, ano sabi? As I have loved you. Now, totoo po ba? Sinabi ng Panginoon, mahal niya tayo. Totoo po bang minamahal tayo ng Panginoon? But the question is, kung talagang minamahal tayo ng Panginoon, kung talagang nakikita natin, alam natin na minamahal tayo ng Panginoon, now that we know that we are loved by God, now that we know that Jesus loves us, amen? We can give love. Amen po ba? We can give love. Amen. Kasi yung prinsipyo ng Biblia, kung wala ka may bibigay. Pero dahil meron kang pagmamahal ng Panginoon, and we can never deny that Jesus loves us. Sabi niya, love one another as I have loved you. Minahal tayo ng Diyos. Now that we know na minamahal tayo ng Diyos, now that we know mahal tayo ni Jesus, we can love one another. Bakit nga bang hirap magmahal? Alam niyo kung bakit? Because ng kaaway. John 10:10. Ano yun? The thief come to steal, to kill, and to destroy. Lahat ng napapakinggan nyo ay ninanakaw kaagad ng kaaway. Lahat ng inyong pinakikinggan mula sa salita ng Diyos ay agad binubunot ng kaaway sa inyong puso upang hindi natin maranasan ang isang buhay na pinagpala ng Diyos. Can we say that amen? Now, remember this. Sabi doon, as I have loved you, that you also love one another. Can we say that? Amen. Amen po ba? Now, sabi sa verse 35, by this, look at this. Sabi sa 35, tingnan nyo, by this, ano yung tinutukoy niyang by this? Ang tinutukoy niya yung prinsipyo, the principle. Hindi ito opinion, prinsipyo po ito. Hindi ito suwestyon ng Panginoon. Hindi po siya nakikiusap sa atin, hindi po siya nagmamakaawa sa atin. Ito'y katotohanan. Ang sabi ni Jesus, by this. Ano yung by this? That you have received my love. That you have known my love. Na yung pagmamahal niya, ngayon, ipinapaalam sa atin ng Diyos. Na itong pagmamahal na ito ay pagmamahal na kung saan ibinigay niya. Hindi dahil kung sino tayo, kundi kung sino siya na nagmamahal. Amen? Tanong ko po sa inyo, sino po ba dito ang buhay pa? Taas ang kamay, taas. Oh. Bakit? Hindi ba natin natanong sarili natin, ba't ba tayo buhay hanggang ngayon? Ba't ba tayo buhay hanggang ngayon? Di ba? Kadalasan tinatanong natin, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Pero bakit hindi ba natin tanong sa Lord, Lord, bakit ba ako buhay hanggang ngayon? Bakit mo ba ako iniibig? Bakit ba mo ko mahal na mahal, Lord? Ang totoo, wala talagang kaibig-ibig sa atin. Ulitin ko, wala pong kaibig-ibig sa atin. Ito ay desisyon ng Diyos, ito ay kalooban niyang ibigin tayo sa kabila ng hindi tayo kaibig-ibig. Amen po ba? Sabi ng John, sabi dito sa John 3:16, for God so loved the world.
Sabi dun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, kung mapapansin nyo, sa unang salita pa lamang ng John 3:16, yung God, si God, it is an unstoppable force. Sabihin natin, unstoppable force. Ano yun? Ito yung puwersang hindi makahihinto. Now, of course, it's just another description of who God is. He has the force, He has the power that is unstoppable. Sabi nung, for God so loved, ang Diyos na nagmamahal. Amen? Sabi natin, ang Diyos na nagmamahal. Now, sa umagang ito, let me give you the 3 points in this morning. Pangawakan natin to at sabay-sabay natin mararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Can you say that amen? Number 1, the Maker. Sabi ng una sa John 3:16, for God. Sino ba si God? The Maker. Ang lumikha ng lahat ng bagay sa buhay natin. Ang pinanggalingan ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Who created, look at this. Sino ba si God? Tignan niyo, Mike. Number 1, who created? Lumikha. Tanong, tayo po ba'y makalilikha ng bagong bagay? Tayo po ba'y makalilikha ng bagay? Wala tayong malilikha dahil sapagkat tayo nilikha din ng Diyos. Amen? Look at this. God created and maintained. Wow, maintain. Sabi natin maintain. Hello, maintain. Alam mo po ba napakahirap i-maintain ang hininga natin? Alam niyo po ba ang hininga ng tao ay hindi kayang tumbasan ng maraming tangke ng oxygen sa hospital? Though there are 1,000 tanks of oxygen in the hospital, it can never sustain a lifetime of a mere human being. At kung magsasabay-sabay ang mga pasyente sa isang malaking ospital na sila'y nangangailangan ng hininga, naniniwala kung kakapusin ang tangke ng oxygen na meron sila sapagkat they could not sustain it. It's only God that can sustain everything He has created. So this is God. He created and He sustained. Ano pa yun sa mga nag-sample? Salamat sa Panginoon kasi hindi lumalapit yung araw. If the distance of the earth and the sun ay lumapit po ito, sigurado sunod tayo, matagal na tayong patay. At salamat sa Panginoon, kahit sa lakas ng bagyo, hindi umaapaw yung dagat, hindi napupuno yung dagat, because God maintains everything He created. So this is God. Ito yung Diyos na nagmamahal. This is God. It's more than what we think. It's more than what we believe. Amen? Kaya kung makikilala natin kung sino ang Diyos, seryosohin natin si Lord. Amen mo ba? So hindi lang siya creator, hindi niya lang maintain, He govern. Sabihin natin govern. Amen po ba? Sapagkat kung hindi niya ginovern ito, magkakagulo yung creation. Di ba? Pwedeng yung mga ibon, sakupin yung bahay. Pwedeng yung mga isda, lumipad. Pwedeng lahat ito magkagulo-gulo. Why? Because there is no one who govern it. Amen? Bakit ba sa isang bayan merong mayor? Merong vice mayor? Because sila yung mag-maintain, sila yung mag-govern, sila yung magpapatakbo. At ito ang maganda sa Panginoon, ito ang mahalaga sa Diyos. Siya ang lumikha, siya ang nag-maintain, siya ang nag-govern. Amen po ba? Sabi ng Acts 17:24, look at this, Acts 17:24. God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth. Sabi doon, He is Lord. Yung salitang is ay nagsasabing isa lang at wala nang iba. Isa lang ang Panginoon. Ang Panginoon na nagpakilala sa atin ay nananatiling Panginoon ngayon at mananatili magpakailanman. Amen? Anong sabi doon?
does not dwell in temples made by hands. So siya yung lumikha ng lahat. Amen po ba? Sabi ng 1 Corinthians 8 verse 4, there is no other God. Ulitin ko, there is no other God. Sabi doon, no? Therefore, concerning the eating of the things offered to idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there, sabi doon, and that there is no what? Other God but one. Wala nang ibang Diyos. Amen? Isa lang ang Diyos. Kung siya ang lumikha, siya nag-sustain, at siya nag-govern, siya pa rin ang lilikha, siya pa rin ang magsusustain, siya pa rin ang mag-govern sa mga darating ng panahon, hanggang sa matapos ang panahon, siya pa rin ang mananatiling nag-iisa at walang katulad na makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Siya yung Diyos. So bakit ba natin pinag-aralan siya yung Diyos? Kasi siya yung Diyos na nagmamahal. Kasi yung Diyos, siya yung Diyos ng pag-ibig. Ang umibig sa atin, hindi tao. Ang umibig sa atin, hindi katulad natin nilikha. Ang umibig sa atin, yung lumikha sa atin. Can you say that, amen? So now we know, He is the Maker. Sabihin natin, the Maker. Siya yung Diyos na nagmamahal sa atin. Siya yung Diyos na kadalasan hindi natin nabibigyan ng panahon, ng oras. Number 2, siya yung makapangyarihan Diyos, di ba? Siya yung lumikha, siya yung nag-sustain, siya yung nag-govern. Pangalawa, He is a lover. Kadalasan hinahanap natin yung nagmamahal sa ating tao. Pero kadalasan, hindi lang kadalasan, halos hindi natin hinahanap yung Diyos na nagmamahal sa atin. He is the lover. Amen po ba? Ano sabi? So love. Sabihin natin, so love. Alam mo po ba yung pag-ibig ng Diyos na lumikha sa atin ay hindi maikukumpara sa anumang pag-ibig ng tao. Amen? The word so love, yung sinasabing so, sabihin natin so. So, yung dalawang letter, S-O. Ang Greek word po noon ay hustos. Sabihin natin, hustos. Napansin nyo, yung salita, pag tinanggal mo yung S, husto. Ibig sabihin, tama lang. Husto. Pero nilagyan ng S. Ibig sabihin, plural. Hustong, 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 husto. Now, remember, ang plural hindi lang dalawa, kung hindi hanggang kailan, hanggang kaya pang dumagdag, yun yung plural. Maliban sa isa, ano man yung lampas sa isa ay, ano? Ano? Hello? Marami. So, literally means so much degree of sincerity. Hello? Now, tignan po natin maigi, ha? Ang ibig sabihin ng hustos, makinig maigi. So much degree. Ano so much degree? Grabe. Hindi masusukat. Alin? Alin ang hindi masusukat? Yung kanyang pagmamahal. Hindi. Yung kanyang kaseryosohan. So much degree of sincerity in one's act of giving his heart and effort. Ito yung pagmamahal. Now remember this, when I was given about this message, I thank God. Pasalamat ako sa Lord. Kasi ang tagal-tagal na, Lord, iba pala yung pag-ibig mo. In my ups and downs of my life, hindi nagbago yung degree ng pagmamahal mo sa akin.
hindi nagbago yung pagmamahal mo sa akin. So much degree of sincerity. Minsan hinahanap natin, di ba, sa tao yung sincere? O talaga, sincere ka ba? Mahal mo ba ako talaga? Di ba? O. Tapos, di ba, nung love month, nagbigay pa nga ng bulaklak. Amen? Nung binigyan ka ng bulaklak, tuwa ka, kala mo sincere. Hindi mo alam, hindi lang naman buhay ang binibigyan ng bulaklak. Kahit yung patay, binibigyan ng bulaklak. So, ano pinagkaiba ng pagbibigay ng bulaklak sa'yo? Amen? So, totoong mahal tayo ng Diyos. Totoong mahal tayo ng Diyos. Pero bakit di ba natin maranasan yung pag-ibig ng Diyos? Sapagkat hindi tayo lumalapit sa Kanya. He is a lover. Bakit ka lalayo? Now, remember this. Ibinigay niya yung kanyang pagmamahal unconditionally. Ang tao pa nagmahal, may kondisyon, pero ang Diyos, nang binigay niya yung pagmamahal unconditionally. Look at this. 1 John chapter 4, verse 10. Unang 1, 4 Gs. Sabi dito, in this is love. Sabi dito, ito yung pag-ibig. Anong sabi? Not that we love God, but that He loved us. And He sent His Son to be a propitiation for our sins. Sabi dito, ito yung pagmamahal. Hindi dahil inibig mo ang Diyos, kundi dahil inibig ka ng Diyos. Ang tunay na pagmamahal ay hindi yung pag-ibig natin sa Diyos, kundi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Can you say that amen? Yung ating pagmamahal sa Diyos ay response ng tinanggap natin pagmamahal mula sa Diyos. Can you say that amen? So it's unconditionally. Minamahal tayo ng Diyos. So kung minamahal tayo ng Diyos, bakit hindi niya tayo bibigyan? Ba't di ba tayo tumatanggap? Kasi hindi natin alam kung anong klaseng pag-ibig ito. Kasi yung pag-ibig na ito ay hindi natin nilalapitan. Totoo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. No question about it. Di ba? Ang nilalapitan mo ngayon, tao nagmamahal sa iyo. Kung doon sa tao nagmamahal sa iyo, nilalapitan mo, nilalayo mo yung nakakasakit sa iyo. Bakit yung Diyos na nagmamahal sa atin, hindi natin nilalapitan? Did you get that point? How many times do we pray? How many times we have a time to have devotion in His Word? Gaano ba karami tayo nadidevote? Pwede tayo physically present in the church, but our heart is not present in the church. Our mind is not present in the church. Our mind is not present in the Word. Totoo bang mahal tayo ng Diyos? Yes. Ang tanong, totoo bang mahal natin ng Diyos? Di ba? Can you say that amen? No. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, He first loved us. Siya ang unang nagmahal. So it means to say, hindi tayo ang unang nagmahal, siya ang unang nagmahal. It is unconditional lang. Tanong, bakit ba ang babae sasagot sa lalaki pag nanliligaw? Dahil he needs to prove na mahal ka niya. Amen? Now, meron po ba ditong babae na sumagot doon sa lalaki na hindi niya naramdaman na mahal siya nung nanliligaw? Sinasagot na kita. Oo. Sinasagot na kita. Di ba wala? Ano sabihin pa ng babae? Talagang mahal mo ko, mag-aantay ka. Gano'ng katagal? 10 taon. 10 taon! 10 araw lang kaya ko eh. Hindi mo mahal. Pero si Lord, ilang taon na tayong inaantay? Ilang taon na tayong inaantay ng Panginoon? Ilang taon? Di ba? Kung alam mong mahal ka ng isa, siniseryoso mo siya. Pero ngayon, alam natin, mahal tayo ng Diyos. Nasaan ang ating oras? Nasaan ang ating buhay? Amen? Sabi ng John 15 verse 16, tignan niyo maigi. Ito yung verse ng church. You did not choose me,
Hindi ikaw pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo. Hindi lang tayo pinili ng Diyos, kundi pinili niyang ibigin ang bawat isa. Amen? Hindi lang basta pinili ng Diyos. Iniibig ka niya, kaya kanya pinili. Iniibig ka niya. Hello? Iniibig ka niya. Kasi hindi yung pagmamahal, hindi pwedeng sayangin. Pwede mo sayangin yung pagmamahal ng tao, pero yung pagmamahal ng Diyos hindi sinasayang. Kulang ang buhay para ipaglingkod sa Diyos. Kung mauunawaan lang natin yung pagmamahal ng Panginoon, kung nasaan na tayo ngayon, lahat ng narating natin, ito'y dahil sa biyaya ng Diyos. How many times God healed us? Ilang beses na tayo pinagaling, ilang beses na tayo iningatan, ilang beses na tayo niligtas, ilang beses na tayo pinagbana. Kaya sabi ng Apostol Pablo, sino makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos? Kalungkutan ba? Kapighatian? Ano bang problema? Ano bang mga bagay? Walang makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Kung hindi ako maiiwalay sa pag-ibig ng Diyos, at dahil itong klaseng pag-ibig na ito, hindi rin maiiwalay yung pag-ibig ko sa Kanya. Kung binigyan niya ako ng panahon, gagamitin ko ang panahon ito para sa Kanya. Kung binigyan niya ako ng buhay, gagamitin ko ang buhay nito para sa Kanya. Amen? Oh? Di ba nakakalungkot? Bakit? Pag kay Lord, okay lang. Pag sa ibang bagay, diba? Pag kay Lord, pwedeng malate. Pero pagka sa lakad, hindi pwedeng malate. Hello? No, why do I'm saying this? Because this is the love of God. Nakakainayang. Di ba? Amen? Ano sabi ng Apostol Pablo? Ephesians chapter 4, 1 verse 4. Just as He chose us in Him, pinili niya tayo. Wow, pinili niya tayo, pinili ka niya. Before the foundation of the world. Look at the world. Just as He chose in Him before the foundation of the world, that He should be holy, without blame, before Him in love. Alam niyo po ba bakit ka matuwid? Bakit tayo matuwid? Alam niyo po ba bakit tayo banal? Hindi tayo banal, walang banal sa mukhang ito. Walang banal sa mukha natin. Hindi tayo matuwid dahil tayo pinong kumilos. Hindi tayo matuwid dahil sa mga ginagawa natin. Dahil mahal tayo ng Diyos. Inibig niyang maging banal tayo. Inibig niyang maging matuwid tayo sa pamamagitan ni Kristo. Ulitin ko, inibig niya. Amen? If we could only understand this message, we would pray a lot. We would spend time to God. We would spend our life to God. Sayang ang buhay na hindi pinaglilingkod sa Diyos. Ulitin ko, sayang ang buhay na hindi ipinaglilingkod sa Diyos. Can you say that? Amen. Sabi ng verse 5, according to the good pleasure of His will. So, bakit pa tayo pinili? Dahil siya ang pumili. Di ba? Hindi niya tinignan si ganito, ito, kaya ko ito mahal kasi ganito. O mas mahal ko ito, ganito. Ganito magmahal ng tao. May ranking. Pero tayo, pantay-pantay sa pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo, minamahal ng Diyos. According to His, good. Hindi sinabing bad, good pleasure. Inibig niya tayo because He is good. His love is good. Nothing can be good about anything more than His love. Amen? Ano sabi sa verse 6? He made us accepted to beloved. Amen. Sa verse 4, He chose us. Sa verse 5, the good pleasure of His will.
Sa verse 6, He made us accepted to the beloved. Ano yung sabihin? Tinanggap niya tayo. Tiyanggihan man tayo na 1,000 tao, pero ang Diyos na lumikha na nagmamahal sa atin kahit kailan, hindi tayo pagsasaraduhan. Tinatanggap niya tayo. Alam mo bang tinatanggap ka ng Diyos? Alam mo bang katanggap-tanggap ka sa Diyos? Alam mo ba na ito yung pag-ibig niya? Tinanggap niya kahit hindi katanggap-tanggap, at tayo iyong minamahal ng Diyos. The word accepted comes from the Greek word charito. Sabihin natin, charito. Hello, charito. Ibig sabihin nito, bless, pinagpala, and highly favored. Tanong ko sa inyo, bakit ba tayo bless? Hello, bakit ba tayo bless? Kasi tingin natin pag bless, material blessing, material. Hindi! Ang pinakamaganda makita natin yung bless, we are loved unconditionally by God. Mamaya makikita nyo kung bakit tayo talaga bless. Hindi lang tayo bless, super bless. Hindi may yung salitang bless, ang ibig sabihin niyan, minamahal tayo ng Diyos. Diba? Sabi nga ng mundo, napakaswerte mo, mahal ka niya, no? Hindi. Dito hindi, pinagpala tayo dahil minamahal tayo ng Diyos. Amen? Ano yung highly favored? Kahit hindi tayo katanggap-tanggap. Amen? Kahit hindi tayo katanggap-tanggap. Bakit? Saan natin nakuha yun? Kasi dun sa verse 4, He chose us. Pinili niya tayo nung wala pang mundo. Wow! Anong basis nandun? Hindi pa nakikita yung mukha. Di ba? O. Di ba nga sa Facebook? O bakit walang mukha yung profile pic? Baka naman scammer to. O bakit naman walang mukha yung profile pic? Baka hindi maganda to, baka hindi gwapo to. Kailangan ko muna ng mukha. O bakit? Kasi yung basis. Pero ito, pinili tayo ng Diyos, hindi niya pa nakikita yung mukha natin. Hindi pa nakikita ng nanay-tatay natin. Hindi pa nakikita ng sino mga ninuno natin. At ito yung Diyos. Ito yung Diyos na lumikha ng buhay natin. At ito yung Diyos na naghatid ng buhay sa atin. At ito yung Diyos na hindi magsasawang maghatid sa atin ng buhay. Tandaan natin, pinili tayo ng Diyos. Whether ano man sabihin ng tao, pinili tayo ng Diyos noon pa man. Hindi ka pinilipit. Ano itsura ng pinilipit? Nakakita na kayo ng tinapay na pinilipit, yung biskuit na pinilipit? Di ba? Anong mukha nun? O, tignan mo nga ang katabi mo, mukha ba pinilipit yan? Hindi! Pinilipit! At hindi inipit. Iba din yung inipit. Yung inipit, saan yun? Sa Uribic, di ba sa Uribic? O, yung may inipit. O. Hindi yan mukhang inipit, hindi yan mukhang pilipit, kung hindi pinili. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Love is not a feeling, but a revelation. Hindi ito emosyon. Ulitin ko, hindi ito emosyon. Love is not emotion, but a revelation. Kaya nga kapag binasa natin ang salita ng Diyos, lalo tayong mamamangha kung gaano tayo minamahal ng Diyos. This is the love of God. The more you have all the sorrows, the more you have all the problems in this world, you need the word of His love. At magkakasumpong tayo ng kapahinahan. Amen po ba? Amen po ba? Now, nang bumagsak ang tao dahil mahal niya ang sangkatao, ano ginawa niya? Nagplano siya agad paano iligtas. Kung siya ang Diyos noon, natutulong sa tao sa kanyang pagbagsak, siya rin ang Diyos ngayon. At siya rin ang Diyos sa mga susunod na panahon ng ating buhay. Kasama natin ang pag-ibig nito na dakila. Can you say that amen? Amen po ba? Love is not an emotion that always changes. It always fluctuates every time. Amen? Love is a force. Ito yung lakas that is infinitely working in action. It is constant and consistent. Sabihin natin constant. Sabihin natin, constant, consistent, hindi magbabago. Amen? Hindi magbabago. Now, when we come to our self-realization, kapag maunawa lang natin, ito pa rin pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago.
Ang totoong tao nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Kapag alam niyang minamahal siya, magkakaroon siya ng pagbabago ng kaisipan, magkakaroon siya ng pagbabagong buhay. Lalo siya matitiwala sa Diyos at ang Diyos patutunayan niya yung kanyang pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Can you say that amen? Love will always prove His power. Love will always prove His force. Love will always prove that whatever circumstances meron tayo, He will continue to supply kung alam mong mahal tayo ng Diyos. Can we say that amen? Amen? So love, transform life. Ang totoo daw pong pagmamahal, nagbabago ng buhay. O, napansin nyo, kapag merong mag-boyfriend, mag-girlfriend, after several years, ano nangyari? Naghihiwalay. Ang tanong, bakit sila maghihiwalay kung talaga nagbago ng buhay? Bakit sa kasalan, 20 years, 30 years, nagkakaroon pa ng divorce? Dahil totoo, ang pagmamahal ng tao, hindi nagbabago ng buhay. Tanging ang pagmamahal lang ng Diyos, ang totoong nakapagbabago ng buhay. At kung nabago ang buhay ng isang tao dahil sa pag-ibig ng Diyos, alam niya kung paano mahalin ng Diyos. Alam niya kung paano mahalin ng kanyang kapwa. At alam niya, tatayo siya sa pag-ibig ng Diyos. And this is a firm foundation of life. Can we say that amen? Amen po ba? Amen! Last na po tayo. Sealed as value. Mahalaga ka. Amen. Sabihin mo, mahalaga